Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay itong si Senador Rodante Marcoleta patungkol dito sa inipilit niyang credible witness na si Gutesa. Pero bago yan, atin mo nang pakinggan yung sinabi niya sa interview sa kanyang itong nakaraan. Tapos yung poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Tignan nyo. Credible na sa kanya si Gutesa bilang witness na magko-connect dun sa kung ano yung involvement ni Romualdez through Saldico. So, biglang lumabas ito si Gutesa at naglabas ng kanyang salaysay na siya daw ay naghahatid ng pera mula kay Saldico at dinadala kay Romualdez. So, yun yung salaysay ni Gutesa na yun yung pinaniniwalaan ni Senador Marcoleta at yun na nga, sinasabi niya pinaka-credible witness daw itong si Gutesa dito sa ginaganap nilang hearing patungkol dito sa flood control anomalies. So, doon lang sa sinabi ni Gutesa na naghahatid siya ng pera, yun na yun. Sapat na ba na ebidensya yun, Marcoleta? Kung sinabi ng isang tao na naghahatid siya ng pera kay Romualdez galing kay Saldico, so sapat na yun na ebidensya mo, Marcoleta, na sinasabi mo na si Gutesa ay credible witness. Ganun ba yun, Senador Marcoleta? Paano mo masasabing credible? Nung ang nagsalita sa dyan sa hearing mas kabisado mo pa yung yung sasabihin niya, yung binabase niya kaysa dun sa sinumpaang salaysay niya. At di ba nga na habang binabasa niya ay biglang hindi na niya alam kung ano yung susunod na sasabihin niya.
At ikaw mismo yung nagturo sa kanya na ito lang basahin mo. Kumbaga, itinuro mo pa eh. Talagang tinuruan mo pa siya talaga eh. Na halatang halata naman na hindi sa kanya yung salaysay na yun. Baka gawa-gawa nyo lang eh. Marcoleta. Kaya nga nitong nakaraan, nitong ano lang, may lumabas na balita na si Cotesa ay pinilit nyo lang. Pinilit nyo nitong si Defensor. Magkakutsaba kayo ni Defensor eh. Kumbaga, itong si Cotesa, ginawa nyo lang, kumbaga sa tanim witness. Nagtanim kayo ng witness para yung makonect mo tong si Saldico or makonect mo tong si Romualdez kay Saldico doon sa flood control anomalies. Kasi wala kayong nakita kay Romualdez eh. Kaya ito na lang siguro yung ginawa nyo, tanim witness na para, sige, obvious naman eh. Kasi nung araw ng hearing, biglang-bigla mong inilabas itong si Cotesa. Hindi naman ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat muna, pinaalam mo muna kay Lacson na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Basta na lang inilabas mo, sinabi mong surprise witness. Ano yun? Hindi mo man lang sinabihan niya mga kasamahan mo dyan na senador. Kumbaga sa ikaw na lang yung nagmaniobra, ikaw na lang yung naglabas ng witness na yan. Ngayon, sasabihin mo, credible. Credible saan? Ngayon nga, nasan si Cotesa? Nung inimbitahan niya sa DOJ, hindi naman siya lumitaw. Hindi naman siya pumunta. Nung inimbitahan siya sa DOJ. So, paano mong masasabing credible witness yan? Ngayon, nawawala. Hindi mo nga rin, o baka tinatago nyo. Noong una, sinabi nyo ni Defensor na nandun si Cotesa sa kasamaan niya sa Marines. Itong Marines naman, sinabi nila na wala doon si Cotesa at si Cotesa ay matagal na palang discharge na sa serbisyo noong 2020 pa. Kaya ikaw, Marcoleta, hindi na nakakatuwa o hindi na lumalabas na kagalang-galang kayo dyan sa Senado. Kasi kayo mismo ang gumagawa o bumabaluktot ng batas. Kasi kung ating susumain, yung ginawa niyong witness na si Cotesa, malamang gawa-gawa niyo lang eh. Kasi lumalabas na yung katotohanan na hindi naman pala bodyguard
ni Saldico na hindi naman pala active sa Marines o ano. Ay, 2020 pa pala na wala siya sa Marines. Tapos sasabihin nyo, nandun siya sa Marines ngayon. Pinoprotekta ng kasamahan niya. Lumalabas na yung ano nyo itong gawain nyo na tanim witness, kumbaga. Hindi na yung sambayan ng Pilipino pero pinoprotektahan nyo. Senador Marcoleta. Ang pinoprotektahan nyo ay si Duterte. At kaya nyo sinisira itong si Romualdez para may connect nyo naman kay PBBM, kaya para masira naman si PBBM. Kasi yun ang nyo di ba? Yun ang agenda nyo Kasi itong si Sara ay galit kay PBBM. Kaya ikaw naman na isa kang maka-Duterte, at yun na nga, sabi mo nga nun, lintik lang ang walang ganti. Kaya yan ang ginagawa mo ngayon. Gusto mong makaganti o gusto nyong makaganti. Di ba? Gusto nyong magantihan itong si PBBM. At gusto nyo siyang sirain na kalad ka rin itong si Romualdez, kasi nga pinsan niya ito si Romualdez So ganun na yung ginagawa nyo sinisira nyo yung kasalukuyang gobyerno. Wala kayong pinoprotektahan kundi yung mga Duterte lang. Nandiyan kayo sa Senado, sambayan ng Pilipino nagluklok sa inyo dyan. Pero sino ang pinoprotektahan nyo? Di ba ang Duterte lang? Yan lang ang ginagawa nyo Hindi yung talagang ang protektahan nyo ay yung gobyerno o yung sambayan ng Pilipino. Hindi Yung mga kasama nyo dyan sa Senado na involved sa flood control anomalies, pinagtatakpan nyo pa. Lalo ka na, Marcoleta. Buti nga, natanggal ka na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi, baka focus mo na naman yung mag-asawang Diskaya at yun nga, pinagpipilitan mo na sila yung maging state witness. At ikaw pa yung may ganang magalit na bakit kino-question mo na isasauli pa yung perang nanakaw nila. Na para bagang ayaw mong mangyari na may isauli pa yung pera ng sambayan ng Pilipino na nanakaw ng Diskaya. Anong meron, Senator Marcoleta? At gano'n na lang yung effort mo na hindi ko alam kung gusto mo lang guluhin yung Senado. Gusto mong guluhin yung kasalukuyang gobyerno. Kumbaga sa sumusobra ka na rin Hindi na kagalang-galang ang dating nyo dyan sa Senado. Kayong mga
Duterte senators. Kasi nawawala na yung ano paggalang kasi sa ganyang ginagawa niya. Katulad yan, ginagawa niyong tanim witness. Asa na ngayon si Gutesa? Ngayon, nagkakandabulol-bulol kayo ni Defensor kung paano yung paglilinis ng sarili nyo. Di ba? Hindi kayo magkadaw-gaga na hindi magkatugma yung mga pinagsasabi nyo. Na kayo mismo nagkalaglagan. Ay ngayon, ilabas mo si Gutesa para mapatunayan mo na siya yung credible witness. Senator Marcoleta, ilabas mo yung witness mo. O tanim witness yata yan eh. Ay ngayon, hindi mo na mahagilap. O, ganun-ganun na lang. Hindi na mahagilap. So, ganun-ganun na lang. Yung sinabi niya, yun na rin yung sapat na paghahawakan mo na credible witness. Naman. Alam ko ba, magaling na abogado ka, Senador Marcoleta, or talagang ganyan yung mo? Ganyan yung galawan mo. But anyway, yun. Itong galawan kasi ni Marcoleta medyo hindi na nakakatuwa eh. At akala mo siya na lang yung magaling at akala mo siya na lang yung nakakaalam. Siya na lang yung nakakaalam ng batas diyan sa Senado. At saka hindi ko mo abogado ka. Yung kasama mo diyang ibang senador na hindi abogado, wag mo namang ina-underestimate. Nakala mo naman ikaw lang yung nakakaalam ng batas. Senator Marcoleta. So ayan, ilabas mo si Gutesa mo, yung sinasabi mong credible witness mo at patunayan mo yan na credible nga siya at totoo lahat yung pinagsasabi niya. Alright, siya hanggang dito na lang at yun. Huwag niyong kalilimutang mag-subscribe at mag-like and share. At mag-comment na lang din kayo sa comment section. Alright? Maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.